dadako tayo sa pinakamahalagang gawain ng ating pagdadiwang ng ating anniversary. Ayan, dadako na po tayo sa ating Word of God. Tinatawagan po namin ang pinakapogi. Pero, pangalawa lang siya sa pinakapogi. Kasi may mas pogi tayo, di ba? Si Pastor Bebot. Pastor Bebot. Ito pangalawa. Pangalawa sa pinakapogi. Pinakapogi, matalino. Mabae. Ayan, matangkad. Yan. Macho. Ay! Ayan, tinatawagan na po namin si Attorney Reveri. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating attorney. Hello, yan. Salamat sa kapugihan. Kung sino ang mas senior, siya ang mas pogi talaga. Yan. Makikita naman sa buhok kung sino ang pogi. Yan. Purihin ang Panginoon for how this church has been sustained by the Lord. Totoo po yun, nung kami unang nagpunta rito, dadaan ka ng pilapil ba yan? Uupo ka ng upuan ng bayabas. At minsan nga umulan, kaya kailangan sumilong kami. But truly, the grace of the Lord is amazing. At kung siya talaga ang Diyos natin, wala talagang imposible. On behalf of my wife, I would like to congratulate you sa inyo pong ika-12 12-year anniversary. Hallelujah. Masarap po magbilang ng numero. Pero mas masarap pong bilangin ang grasya ng Diyos. Okay? Ang dami natin, no? Andito ba yung mga taga Santo Tomas? Wala. Ayun, ayan. Hallelujah. Nag-expand yung aming pamilya sa Santo Tomas. Wow, nakaporma kayo Pormang-porma, grabe yan Okay. Ang sabi po rito, ang grasya ng Panginoon ay kamangha-mangha. Okay? Before I will end my message, God's message mamaya, ano nga ba ang dapat gawin natin upang ang grasya ng Panginoon ay magpatuloy? Tingnan po natin yung ating teksto sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8 and 9. Sabi po rito ni Paul, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. Ano yung it? So, tandaan po natin dito, Si Paul po ay 3 beses niyang hinihingi, ipinapanalangin sa Diyos, natanggalin niya yung tinik. Yung tinik sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay. Sino ba namang may gusto sa tinik? Sino ba naman ang may gusto sa tinik? Yan po ang verse 8. Verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest
on me. Lalim po nito. Ang lalim po yung sinasabi nito. We need to live and walk by the grace of God in the midst of our weaknesses. Then God's power will dwell in us. Mga kapatid, kung nais nyong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, I believe that it is God's power that brought you where you are right now. Sabi nga ng Diyos kay Zerubbabel through Zechariah. Zechariah chapter 4 verse 6. Anong sabi niya sa mga tao? Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Yan po ang sinabi. Bakit niya sinabi ito kay Zerubbabel? Dahil yung mga Israelita na galing sa Babylonia, na sila'y naging alipin doon, ay nirelease na ng Diyos para bumalik sa Juda at sa Jerusalem. Kaso nung bumalik sila sa Juda and sa Bethlehem, wala na. Warak lahat. Para bang ang lahat ng mga tahanan nila, ang templo ng Diyos ay wasak. Wasak. Madali bang mag-rebuild? Madali bang magsimula muli? Maybe some of you have experienced ng kanilang bahay o mga ari-arian ay nasunog. Pag nasunog ang bahay, talagang walang kwenta. Kung nakita nyo ang earthquake sa Thailand at saka sa Myanmar, napakataas na building, makikita mo na lamang flat to the ground. Tapos babalik ka para itayo mo uli. Ganon ang eksperyensa ng mga captives, mga Israelitas from Babylon to Judah. Ngayon, nung makita nila yung lugar na babalikan nila, siguro may mga gabi pa dyan, medyo may gabi, merong mga kung ano. Sabi nila, hindi namin kaya to. At ang mga leaders, sabi nila, wag na nating ituloy to. Wag na kayong tumuloy bumalik dito. Umalis na lang kayo, maghanap kayo ng ibang lugar na mas maganda. Kung pwede, yung may bahay na. Kung pwede, mayroong church na. Parang yun ang sinasabi ng mga tao doon. Parang sinasabi nila, nakakalungkot, nakakadismaya na ang babalikan mo ay panay mga rubbles, panay mga basura, at you have to start it all over again. But God said sa Zechariah 4:6, kung ang iniisip nyo ay yung sarili nyong kakayahan, kung ang iniisip ninyo ay sarili ninyong kapangyarihan, wala talaga kayong magagawa. Wala kayong mapapala. Wala kayong ma-achieve. But if you do it by my Spirit, sabi ng Panginoon, you can do so much. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sinabi niya, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. At ganyan po ang tema natin. Okay? Si Paul ay ang dami niyang masasama, mahihirap na eksperyensya sa kanyang paglalakbay bilang isang Kristiyano. Sabi pa nga niya, Lord, yung preaching ni Pastor Bebot, yung preaching ni Pastor Rolly, yung preaching ni Attorney, wala yan. Yung praise and worship na yan, wala yan. Higit pa ako dyan. Nagsilbi ako buong buhay ko, Panginoon. Alam mo yan, sabi ni Paul. Pero, Lord, pwede ba? Tanggalin mo naman
yung mga tinik sa aking laman. Tanggalin mo naman yung mga struggles, mga problema, yung mga trials, mga temptations. Lord, tanggalin mo. Yun ang karaniwang panalangin din ng mga Kristiyano. Leaders, Lord, tanggalin mo yung mga problema namin. Lord, tanggalin mo yung mga afflictions. Tanggalin mo yung mga tinik. Tanggalin mo yung mga kontrabida. Tanggalin mo yung mga kumukontra sa aming buhay. Pero anong sagot ng Panginoon kay Paul? Ha? Sabi niya, no. Why, I will not. I will not remove the thorn in your flesh. Ang sabi niya, Paul, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weaknesses. Kaya sabi ni Paul, therefore I will boast all the more. Tingnan mo, nagbago yung mindset ni Paul. Ha? Hindi niya na sinasabi na, Lord, tanggalin mo yung mga tinik. Lord, tanggalin mo yung mga problema sa buhay ko. Tanggalin mo para lalo pa akong maging magaling na preacher, magaling na apostle. Pero sabi niya, nung sinabi ng Lord sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weaknesses. In my weaknesses, sabi niya, lalo pa akong magsaya. Kaya nyo ba yan? Problema, magsasaya ka? I was asking for RJ. I don't know. Pero parang she's not available. But we are praying for them, the couple. No? It's just a burden in our life. Sabi niya, the more I will gladly welcome. Masaya akong tatanggapin ang mga struggles, ang mga hardships, ang mga problema na dumarating sa aking paglalakbay bilang isang Kristiyano. Ayan o. The more I gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Kasi mahina rin siya sa problema, ano? Ha? Mainit din ang ulo ni Paul. Kaya nga muntik silang nagsuntukan ni Barnabas. Ha? Nagmurahan sila actually. Nagmurahan sila. Ha? Imaginin mo, mga Kristiyano nagmumurahan. Ha? Gamitin nyo yung God bless you pag nagmura kayo. Ikaw talaga ha? God bless you. Yan. Hindi yung, grabe naman. Ha? Pag nagagalit ka sa kanya, sabihin mo, God bless you. Yan. Kaya sabihin mo, God bless you rin. Di ba? Mas maganda yun kaysa yung, ha? Okay. Here's the point. Alam ko, ang iglesyang ito ay may pinagdadaanan. Alam ko ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan. But these verses will remind us that we have to live and walk. We have to live. Wala ba yung PowerPoint? Hindi. Wala yung PowerPoint? Wala. Hindi ka nakikinig ha? Wala na. Hindi bale. Ayan, yan pala eh. Oh, yan. Salamat po sa pakikinig. Ha? Sa kahinaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging ganap. Yan. Ang sabi po rito, we have to live. Patuloy tayong mamuhay. Next slide. At lumakad sa grasya ng Diyos. Wala? Wala talaga? Ayan. Makinig ka na lang sa sinasabi ko. Pag sinabi kong next slide, ayan. Saka mo na titingnan. May tinitingnan ka ba rito? Wala naman. Sabihin mo lang sa akin kung nandyan siya. Pwede naman natin silang imbitahin mamaya. Mag-counseling tayo. Ayan tuloy, pinalitan ko tuloy ni Madam. Ang susi po ay ito. People of God, people of this church,
Hindi namin alam na since 2016, napadpad na pala kami rito. Ha? And the more we are happier nung nakilala namin yung Santo Tomas Church. Yan. Excited po kami na napunta kami dun sa inyo. Sana mag-imbita uli kayo. Ha? Imbita uli kayo. God will sustain you. And you will experience the more of God's grace. If you continue to live and walk by the grace of God, living and walking by the grace of God in the midst of our weaknesses. Hindi niya sinabing, pag mahina tayo, ay huminto na tayo. I was blessed by that song, God never let you down. God never let us down. Ang Diyos natin kailanman ay hindi nag-isip ng ating ikasasama at ikasisira. Yan ang Diyos nating pinananampalatayahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit pag mahina na tayo, sa palagay nyo, gusto ng Diyos na masira tayo? Never. Never. God never let us down. And God is a God of grace. Sinasabi niya dyan, ang gawin po lang natin, pagpatuloy tayo sa buhay at lumakad sa grasya ng Diyos. Tingnan po natin ang Ephesians chapter 2 verse 8. Anong sabi niya? Anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8? For by grace, through faith, sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay may kaligtasan. Woo! Ligtas ka, kapatid, by the grace of God. Ngayon, kung nangihina ka, o may problema ka, ay ano? Anong mangyari sa kaligtasan mo? Ang kahinaan mo ba? Ay mapupukaw ang kaligtasan mo? The grace of God is there always. Ang problema natin, we are more focused on the problems rather than on the grace of God. Living and walking by the grace of God is actually concentrating, focusing on the grace of God. Hindi sa problema nakafocus. Dahil sa totoo lang, sa buhay Kristiyano, kakambal natin ang problema. Sino rito walang problema? Abay, maghukay ka na. Marami akong pala. Bibigyan kita ng pala para makapaghukay ka ng 6 na pie. Who among you will say he does not have any problem? Lahat tayo may problema. Until we get to heaven, tayo ay may problema. Di ba po, Nay? Totoo. See? Bakit pag may problema, para bang wala na ang Diyos? Bakit ba pag may problema, parang nagkukulang ang Diyos? Ang sagot ng Panginoon kay Paul is, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Ay, nabe-bless ako dahil sa'yo pala. Si Joyce ay naparito para sa isang lechon at maraming lechon. Nakakatuwa, no? It's a blessing. Naiiyak ako when she pointed at you. Tinatanong ko nga si Joyce kung may dala siyang lechon. Mukhang butiki ang dala niya ngayon. Diba? Kaya sabi ko nga kay Jazz, at saka yung naalala ni Joyce, na tuwing sasabi ni Pastor Bebot, attend ka sa linggo, Alam niyo po, pag nagtatanim kayo ng grasya sa buhay ng tao, mamumunga yan. Mamumunga yan.
Yun. Imaginin mo, si Joyce, now, working at the altar of God. Hindi lang yan, may bonus pa. Kasama pa yung kanyang mister ngayon. Grabe rin ang panalangin ko sa mister na yan. Hallelujah. Alam mo, sinagot ng panalangin ko para sa kanya, natanggalin siya sa trabaho. Totoo yan. Pinalangin. Yung iba, yung walang oras sa Panginoon pag linggo. Lord, pag sinasabi, attorney, panalangin, please pray for us sa trabaho namin. Hindi. Pinapanalangin ko na matanggal ka sa trabaho at bigyan ka ng bagong trabaho para makapaglingkod ka sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino rito ang nagtatrabaho ng linggo? Ipapanalangin namin. Diba? Para kasing ang Diyos, nandyan lang pag linggo at Miyerkules. Ano? Pag Lunes, Martes, Thursday, Friday, Saturday, parang wala na siya. Tanong lang po. If you believe that God is only present during Sundays and Wednesday, dahil doon ka lang pumupunta sa church, magsimba naman ako para makasama ko ang Diyos. Prayer meeting, makasama ko ang Diyos. Discipleship, makasama ko ang Diyos. Yung mga araw na wala ka sa Diyos, na kanino ka? Na kanino ka? Nasa boyfriend? Nasa boyfriend na may sungay? Yes, because if you're not with God every day of your life, then you must be with somebody else other than God. Kaya dapat, araw-araw kasama natin ang Diyos. Dapat, araw-araw kasama natin ang grasya ng Panginoon. Kaya, the secret is this. Live by the grace of God. Nasa iyong grasya ng Panginoon. And as you walk by the grace of God. Hindi yung nandito ka, andito yung grasya ng Panginoon, tapos pagkakbang mo, diyan ka lang diyan ka lang, babalikan kita. Ngayon, kung iniwan mo yung grasya ng Panginoon diyan, kaninong grasya yung hinahanap mo? Di ba? Parang simpleng logic lang, di ba? May grasya ba si Satanas? Yan ang sasagutin ng pastor nyo kung may grace din si Satanas. So, it is not enough. Hindi sapat na tayo ay nabubuhay lamang sa grasya ng Diyos. Kinakailangan ihakbang natin ang grasya, ang pabor ng Diyos sa atin. At sa ating pamumuhay at pagkakbang sa grasya ng Panginoon, anuman klasing problema ang hinaharap natin. Huwag tayong katulad, I have shared the story of Elimelech here. Huwag tayong katulad ni Elimelech na asawa ni Naomi or Naomi. Etong mag-asawa na to ay itinalaga ng Diyos na manahan sila sa Bethlehem. Dahil sila ay generous giver, generous tither. Kasi si Elimelech, dan sa Ruth chapter 1 yan. Ruth chapter 1. Si Elimelech ay mayaman. Farmer siya, maraming mga lupain, at negosyo niya, grabe siya. Kaya naman pag umani sila ni Naomi, bigay sila sa Panginoon. Di ba? Oy, kayo dyan na may ani, nagbibigay ba kayo? Ha? Kasi walang pambili ng load. Yan. Kaso, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng famine. Ano yung famine na sa Tagalog, Joyce?
Tagtuyot, taggutom. Di ba? Yaman ka, tapos dinalaw yung bayan mo ng tagtuyot, taggutom. Anong sabi ni Elimelech? Naomi, ihanda mo yung dalawang anak natin. Alis tayo sa bansang ito. Ayaw kong mamatay kayo sa gutom. Ang laking problema to. Parang pandemic ito. Famine is a pandemic. Kailangan umalis tayo sa bayang ito dahil may pandemic. We will go to Moab. Yan. Punta tayo sa Moab. Yan yung Jordan. Jordan ang Moab, no? Ngayon, Jordan. So pumunta sila ngayon sa Moab. Bakit pumunta sila sa Moab? Kasi ang Moab ay sagana yan sa pagkain. Ang Moab ay punong-puno ng kasaganaan. You listen to this. Because this has something to do with the grace of God. Okay? Punong-puno ng kasaganaan ang Moab. Maraming pagkain, maraming babae, maraming kasalanan, maraming mga idols, at maraming mga false worshipers. Ang dami. Ang dami. Sa pag-iwas ni Elimelech sa problema, ito yung tinik. Si Paul sa kanya, nung una, Lord, tanggalin mo itong tinik na to. Naiinis ako. Walang makain. Ang sabi ng Lord sa kanya, no way. No way, kabsat. I will not remove that. Di ba? Pero, si Elimelech, Naomi, ang dami mga anak natin, we go to Moab. You know what? When they got to Moab, Elimelech died. Gulat ka? Kasi si Eli, Meli yung ginawa niya. Si Eli, Meli yung ginawa niya. Elimelech. Bakit siya namatay? Kung babasahin nyo, dahil sa pag-iwas, pagtalikod niya sa problema, binigay yung akmang parusa sa kanya. And his two sons got married to two Moabite women. At isa doon ay si Ruth. Okay? Yung isa naman ay si Orpa, hindi si Oprah. Kasi si Oprah mayaman yun hanggang ngayon. So, Orpa. Okay? But after 10 years, namatay din yung dalawa niyang anak na lalaki. So, sino na lang natira? Si Naomi at yung kanyang dalawang daughters-in-law. Madali bang mamuhay sa isang bansa na ikaw ay stranger? Hindi. Kasi dayo lang doon si Naomi. Patay yung tatlong lalaki. Yung tatlong lalaki, patay. Kasi mga lalaki kasi, mga maribel dito. Ayaw sumunod sa Lord. Tatlo. Parusa. Pero bakit si Naomi hindi namatay? Hindi namatay si Naomi. Dahil si Naomi humawak sa grasya ng Panginoon. Dahil si Naomi ay naging tapat sa Diyos, pati sa kanyang asawa. Sumunod siya kay Elimelech kahit na alam niyang ang pupunta nilang bansa ay a country of varied immoralities. Dahil kailangan niyang sundin yung asawa niya. Kaya ikaw, sumunod ka. Dahil ang pagpapala ay nasa pagsunod natin. Anong pagpapala meron sa pagsunod ni Naomi? Alam nyo ba ito? Nung after quite some time,
nalaman ni Naomi na wala ng pandemya sa Bethlehem. Wala ng tagutom. And so the Lord told her to go back to, babalik na siya. Babalik siya doon. Nung pabalik siya, kasama niya yung dalawang daughters-in-law niya. Ang tanong ko, ito ay tatanungin ko rin sa inyo. Paano nakumbinsi ni Naomi na sumama yung dalawang daughters-in-law niya? Samantalang pagpunta nila, yung dalawang daughters-in-law naman ang magiging banyaga sa lugar na yun. Alam niyo bakit? Kumbinsi niya. Si Naomi was a faithful disciple of God. Alam mong, faithful servant of God. Humawak siya sa grasya ng Panginoon. At tinuring niyang tunay na anak itong dalawang daughters-in-law niya. Ganon ang isang follower ng Panginoon. Magmahal tayo ng lubusan. But, habang pabalik sila, imaginein mo, ang Bethlehem at Moabite ay 50 kilometers away at dadaan ka ng bundok at Rocky Mountains. Habang sila ay nasa kalagitnaan, huminto sila. Sabi niya sa dalawang daughters-in-law niya, mga anak, maaari bang bumalik na lang kayo sa Moab? Bumalik kayo. Sabi ng daw, bakit po ayaw po namin? Ikaw po ang gusto namin. Ikaw po yung nagmahal sa amin ng lubusan. Hindi. Bumalik kayo doon. At least sa Moab, buhay pa ang mga nanay ninyo. May mag-aalaga at magmamahal sa inyo. Hindi ninyo naman ako tunay na magulang na nanay. Furthermore, sabi niya, doon, makakahanap pa kayo ng asawa ninyo. Dahil ako'y matanda na, alangan naman na mag-asawa ko, magbubuntis, hihintayin nyo pa yung papanganak ko para mapangasawa nyo. Kaya, bumalik na kayo. Sige, balik. Iyakan sila. Oh, iyakan sila. But Ruth said, hindi po, sama pa rin ako sa inyo. Pero si Orpah, sabi niya, salamat, mother-in-law, for your concern. I will go back to Moab. Ano ang bunga ng katapatan ni Naomi? Sumama si Ruth. At anong sabi ni Ruth kay Naomi? Ito dapat ang salita natin, mga totoong Kristiyano. If we are living and walking by the grace of God, ito eksakto dapat sabihin natin sa ating mga disciples, sa ating mga pastor, sa ating mga taong binigay ng Diyos sa atin. Anong sabi ni Ruth? Sabi niya, Mother, wherever you go, I will go. Kung sino yung magiging tao mo doon, magiging tao ko din. Mother-in-law, kung sino man ang Diyos mo doon, ay Diyos ko din. Mother-in-law, kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Mga kapatid, if you live and walk by the grace of God, sinasabi ko sa inyo, ni kamatayan, hindi kayang paghiwalayin kayo sa pag-ibig ng Diyos. Pero pag may problema tayo, huwag nating gayahin si Elimelech na tinatalikuran ang problema.
So bumalik si Naomi kasama si Ruth. Si Ruth naman ang banyaga sa lugar. But praise be to God, there was a man katulad ni Elimelech. In fact, relative ito ni Elimelech. Si Boaz. At nakakitaan din dahil sa katapatan ni Naomi, Boaz found grace. Sa kanyang grasya ay inextend niya yung grace of God kay Ruth. Kaya sila ay nagkasamang mag-asawa. Ito po ang mensahe rito. Dahil we are talking about living and walking with the grace of God. If you have problems, do not run away. Katulad ni Paul. Nung una, ayokong problema, tanggalin mo yan. Kung meron po tayong problema, the Lord wants you more to have another 12 years. Kung may problema, let us stay and face the problem. Ano po ba ang sabi ng James 4:7? James 4:7 said, submit yourself to God. Resist. Harapin mo! Harapin mo! Kung anumang klaseng tinikyan. And the problem will get away from you. Yun po ang sinasabi diyan. Alam nyo ba ang divine lesson dito? If you run away from the problem, hindi mo makikita ang milagro at mga kamanghamanghang bagay kung paano isosolve ng Lord yung problemang yan. Si Boaz, na-witnessan niya, nakita niya kung paano sinolve ng Diyos ang problemang famine. Pero si Elimelech, hindi niya na nakita, nagpunta siya sa Moab at namatay pa siya. Imagine mo, running away from the problem, without you knowing it, you will die where you want to go. So you must be there in the midst of problem and see how the Lord solves it. Ang Diyos natin, siya ang solusyon sa lahat ng problema. Ang sabi kasi ng Diyos kay Elimelech, stay in Bethlehem. You are my servant there. Anong ginawa niya? Pumunta sa Moab. Ganun po ang sinasabi ng ating teksto. In the midst of our weaknesses, in the midst of our trials, in the midst of all our problems, all we've got to do is live and walk by the grace of God. Alam nyo ba? If we keep on living and walking by the grace of God, the power of God, if we keep on walking with the grace of God, it is there where the power of God starts to move in your life. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Inuulit ko po. Maraming problema, pero sabi ng Panginoon, keep living and walking by the grace of God. It is there, that moment that you keep walking by the grace of God, that His power will manifest
in your life. Eh ngayon, if God fills you with His power, anong kakayanan ng problema na yan? Anong kakayanan ng problema na yan? Wala. No amount of human power, no amount of military power, pagsamasamahin mo ang lahat ng kapangyarihan ng tao, pagsamasamahin mo ang lahat ng sundalo sa mundo, pagsamasamahin mo ang lahat ng armas at bala sa buong mundo, these are not enough to defeat and resist the power of God. Eh, problema lang iniisip natin. Siguro yung lechon, medyo makaka-okay ng konti. Pag tinamaan ka ng lechon, high blood yan. High blood. Next slide. Review lang. Ano bang grasya? It's a favor. It's an undeserved favor. Dahil sa kasamaan ng tao, grabe talaga sa kadiliman. You deserve death. I deserve death. Kaya bonus ito na binigyan tayo ng grasya na we don't deserve. We don't deserve the grace of God. Pero God of grace siya eh. We are supposed to die on the cross. But because of God's grace in the person of the Lord Jesus Christ, it was Jesus who was crucified and died in our place. Ngayon, ang sinasabi sa Ephesians 2:8, dahil sa grasya niya, naligtas ka. Dahil sa grasya niya, naligtas ka. Meron pa bang kulang sa buhay mo? If the grace of God is in you, may kulang pa ba? Eh sabi nga rito ng Diyos kay Paul, my grace is sufficient for you. Pero marami pa kasi tayong gustong kunin, gawin. That's the problem. The human nature of greediness, the human nature of self-pride, the human nature of being makasarili, self-centered, overcomes the power of God's grace. It is undeserved favor. Grace cannot be earned. It's something freely given to us. Libre po itong binigay ng Panginoon sa atin. Nung binigay niya ito sa atin, you listen to this, nung binigay ng Diyos ang grasyang ito, nung binigay niya ang kaligtasang ito, nung binigay niya si Jesus sa atin, wala siyang hinihinging kapalit. Wala siyang hinihinging kapalit. Ha? Kaya kayo, mga nanliligaw o into relationship, ang totoong umiibig ay hindi naghihintay ng kapalit. Di ba? Sige, payag ako. Pero anong kapalit? Hindi yan dapat namumutawi sa babig ng isang Kristiyano. Dahil the whole duty of man is to love. Meaning to give, not to receive. See? If we have the grace of God, if we have Jesus in our life, our whole duty is to love. Love God and love your neighbor. Kaya dito po, kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin, problema man o hindi, His grace is sufficient. Bakit? Pag yung hiningi mo, hindi niya ibinigay sa inyo, hihinto ka na bang magpupuri sa Panginoon?
may problema o wala, may pera o wala, dapat nagpapatuloy ka sapagkat ang grasya ng Panginoon ay nasa iyo. Next slide. The grace of the Lord is sufficient. Ano po bang ibig sabihin ng salitang sufficient? Ito po ang ibig sabihin ng yan ang ibig sabihin. When we say sufficient grace of God, pag sinabi nating ang grasya ay sapat, this is enough for all our needs. Where? Nasaan ang grasya ng Panginoon? Nasa iyo. At sinasabi niya, that grace that is in your life is sufficient and it is enough, adequate for all our needs. Ibig sabihin, when you have that grace, when you have Jesus in your life, you are made complete in heaven. Kung meron ka mang pinagpipray, building, kotse, bahay, boyfriend, etc., kung binigay ng Lord yan, bonus na lang yan. At pag sinabi nating bonus, kung ibibigay niya sa'yo. Pero kung hindi, huwag kang magtampo-tampo katulad ni Paul. Lord, tanggalin mo to. Laki problema to. Ayoko problema to. Lord, di na ako magpapatuloy. Sige. Aba, nanghamon pa. Nanghamon pa. Di ba? Minsan ganun yung ugali natin di ba? Tanggapin natin. Lord, alam mo naman, ang layo-layo nun. Oh, pagod na pagod pa kami, Lord. Pawis-pawis kami, tapos yun lang. Tapos awayin pa ako ng misis ko, Lord, grabe naman yan. Di ba? Tapos, di man lang ako pina-ice cream. Ang daming reklamo. Pero hindi niya natatandaan, nalalaman, na ang grasya ng Diyos is enough for all our needs. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Minsan kasi, we ask beyond our needs. Ang iningi natin ay mga huwisyo, patungo sa bisyo. Yan yun. Lord, more pa more. More na, pa more pa. Pag sobra-sobra, talagang makakalimutan ng Panginoon. Lord, give me a job. Binigyan ka ng trabaho. Grabe. Thank you, Lord, for the job. Mga ganyan. Lord, bigyan mo ko ng malaking sweldo. 50,000 a month. Lord, salamat po. Overtime ngayon. Pastor, di mo na ako makapunta pag linggo kasi may overtime man. Lord, promotion, Lord. Na-promote. 100,000 naman. Ang kailangan ng church, 5,000. Wala man lang nagbigay ng 5,000 sa church. 100,000 na yung sweldo niya. Saan napunta? Yun ang problema. Pag sobra-sobra naman, yung kasobrahan na yan, nakakalimutan mo na yung pinagmulan mo. Nakakalimutan mo na ang grasya ng Panginoon. Nakakalimutan mo na ang Panginoon. Next slide. I will close with this. Hindi ko although mamaya enumerate ko lang sandali yung mga naging buhay ni Paul. Now here, focus on the grace of God. Not on your struggles and hardships. Nuulit ko po. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may pinagdadaanan. But God is saying, focus on my grace.
Mag-focus ka kung anong binigay ko sa'yo. Mag-focus ka kay Kristo. Focus on the grace of God, not on your struggles and hardship. Just like Paul, sasabihin mo, Lord, thank you. It is by that moment you say, thank you, Lord, for the problems, that the power of God starts to move through you. Kasi pag di mo tinatanggap yung problema, nakikipaglaban ka pa rin sa Diyos. Hindi ka uubra sa Diyos, sinasabi ko sa iyo. Nakakapagod lumaban, Joyce. Kahit na pagdamag ka pa sa harap ng simbahang yan. Nga ma-stress mo yan. Hindi ka mananalo sa Diyos. Kaya kung ako sa iyo, tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. Sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. Sumama ka na sa Panginoon. Ayun, no? O, narinig mo yung sinabi niya? Magsama tayo sa Panginoon. Yung iba ayaw magsalita, talagang gusto pa rin nila sa kabila. Not by might, nor by power, but by the power of the Spirit of God. And if that power of God ang siyang gumalaw, walang imposible. Walang imposible. Anong sabi ng Biblia? If you have the power of the Spirit of God, there is nothing you cannot do. Because that power, that resurrected Jesus from the dead, yung kapangyarihan na yan na bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan, ay siya ring kapangyarihan na nasa inyo. Na siya ring kapangyarihan. If that power can even resurrect Jesus from the dead, anong panama ng problemang yan sa kapangyarihan ng Panginoon? Ang Red Sea nga, dahil sa kapangyarihan yan, was split. Yung mga Israelitas sa wilderness, gutom na gutom. But by the power of God, binuksan niya ang langit at bumaba ang mga tinapay. By the power of God, Moses spoke to the rock and water came out. Ngayon, anong problema mo? Kasi nga, we don't focus on the grace of God. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi gumagalaw at nagtatrabaho. Because nakapokus tayo sa problema. Dapat ipag-focus tayo sa grasya at pasalamatan natin ang Panginoon sa mga problemang yan. Di yung, Pastor, Turne, ayoko na pong magsimba, Turne. Ayoko na sa praise and worship. Ayoko na rin sa discipleship. Kasi, hindi ako binibigyan ng allowance ng nanay ko. Kasi, ang daming kasi. Huwag kang mag-focus sa kasi. Mag-focus ka sa grasya at pasalamatan mo ang Panginoon kung ano man ang darating sa inyo. Because you have the power of God. By and through that power, you can do everything. Next slide. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito. Thessalonians 5:16, 18, tingnan niyo to. Rejoice, panay always to Gusto kong ipamuhay niyo ito. Always to. Always rejoice. Kahit may problema, sabi ng Biblia, always rejoice.
Hindi to shampoo. Talagang dapat magsaya ka. Always rejoice. Whether in good and in bad times, you have to rejoice. Ano pa? Pray always. Pray always. Ang problema, pag hindi po tayo palaging nananalangin, alam nyo, ito yung tanong ko nun sa Lord, Lord, totoo ba? Pray without ceasing. Paano ka mananalangin palagi? Katulad ngayon, nananalangin ba tayo? Hindi naman, hindi ba? Pero sabi niya rito, pray continually, pray always. Walang patid na panalangin. Kaya nga sinasabi ko, pag naputol yung panalangin na yan, sa iba ka nananalangin, doon tayo nagkakaproblema. Kaya nga natatandaan ko pa, yung anak ni Pastor Rolly, grabe talaga, niluhod po namin yan. Naalala namin yung damdamin ng isang ina at isang ama. Grabe yan. Every day of our life, we prayed for complete healing and recovery by the grace of God. Anong ibig sabihin ng pray always? Ang prayer kasi, pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi dapat napuputol ang pakikipag-usap sa Panginoon. Am I talking to the Lord? The answer is yes. Am I praying to the Lord? The answer is yes. Dahil sabi niya sa akin, uy, tanggapin mo yung invitation na mag-preach ka. Although last Sunday dapat nasa church kami hanggang alas 5 ng hapon. Eh dahil sa pakikipag-usap namin sa Panginoon, yes, go. Yes, go. Kaya ako ngayon ay nagpipreach na continuation yung pakikipag-usap ko sa Diyos. Kaya ako yung narito, kasama ko yung asawa ko, ay bahagi ng pakikipag-usap ko sa Diyos. Dahil sabi ng Diyos, gawin mo to. So ngayon, susunod ako sa Kanya. So my action now is a response to what my communication with God is. Kaya dapat hindi natutulog ka. Nagpe-pray ka ba? Yes. Kasi sabi ng Diyos, alagaan mo ang katawan mo, matulog ka. At sabihin mo, yes, Lord, I will sleep now. So you are sleeping in continuation with your communication with God. Pero sabi niya, huy, inom tayo. Huh? Inom tayo. Red Horse, inom tayo. With papaitan. Nakikipag-usap ka ba sa Lord? Pag ganon, Nay, inom tayo, Red Horse, o kaya Syoktong. Ha? Ang kausap mo dyan, hindi ang Lord. Sino ang kausap mo? Sino? Pag ganon. Ha? Sino? Kumpare. Yeah, yung kumpare natin dati. Kumpare taning. Di ba? Tama yun. That's why you have to pray always. Di dapat napuputol. Ano pa? Give thanks in all circumstances. Give thanks always. Bakit? For this is the will of God for you in Christ Jesus. And so I will close with this last slide yung last slide. Yan. This is my challenge. Then I will ask Jess to come over. Mga kapatid, having said to rejoice always, pray always, thank God always, ito yung iiwanan naming mag-asawa. Focus daily on the grace of God. Because God's grace is sufficient. Do not focus on your struggles and hardships. Your struggles
your hardships, your battles are not yours. It's God's. Thank God always. By then, the power of God starts to move. Pag nakita ng Diyos na meron tayong heart of gratitude because of the sufficiency of God's grace, doon pa lamang magsisimula, gumalaw ang kapangyarihan ng Panginoon. Sister Jazz, please come over.